Sing. On the hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for the world of lost sinners was slain. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, the old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God, death is glory above, to bear it to dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Last verse. To the old rugged cross I will ever be true. Its shame and reproach gladly bear. Then he'll call me someday to my home far away, where his glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Po, tutuloy po natin yung devotion natin last week, Romans chapter 12. Verse 14 na po tayo ngayon. Very timely po personally para sa akin itong verse na ito. Pakibasa po, unang makahanap. Isa sa English, isa sa Tagalog. Verse 14. Sige, ako na po sa English. Ang sabi po dito, bless them which persecute you. Bless and curse not. Sa Tagalog po, Romans 12 verse 14, pagpalain nyo ang mga umaapi sa inyo, pagpalain at huwag isumpa. Po, manalangin po muna tayo bago tayo magsimula. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat sa lahat ng biyaya nyo. Salamat sa mga kapatid, mga kaluluwang dinala nyo sa iglesyang ito, makapakinig ng inyong salita, Panginoon. Nawa maging kalakasan namin, ang mensaheng maririnig namin. May tama ang aming mga spirito at mga puso, Panginoon. At dalayan ko, Panginoon, na gamitin nyo ang gabi nito upang mapapurihan ka namin, Panginoon. Malaman namin ang
dinaramdam ng bawat isa, Panginoon, binubuhat ng bawat isa, at makapagpalakasan kami sa panalangin sa gabi nito, Panginoon. Patawad nawa sa aming mga kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Kung maalala nyo, inaaral natin yung Romans 12 dahil pinapakita natin kung ano yung itsura ng isang sanctified na buhay ng isang mananampalataya o isang sanctified na itsura ng isang iglesia. At ngayon, makikita natin, pwede po bumakit pa tayo ng ilaw. Nasisilaw po ako na sa kapatid. Makikita po natin ngayon na kung saan ibinigay sa atin ni Paul yung isa sa mga pinakamahirap na commandment dito sa chapter ng Romans chapter 12. Isang bagay ang mahalin mo yung mga taong tinatrato ka ng mabuti, mahalin mo yung mga taong mabait sa'yo, mahalin mo yung mga taong okay ka, at ibang bagay po na mahalin mo, itrato mo ng tama, pagpasensyahan mo, gawan mo ng maganda yung mga taong nagkakamali laban sa'yo. Actually, yung term nga na ginamit dito, hindi lang nagkakamali, kung hindi persecute, yung mga taong nananakit sa'yo. Talagang ano sila, kumbaga, deliberately, desidido sila na saktan ka, pahirapan ka, kutsain ka, pero ang utos sa atin ng Panginoon, kailangan natin mag-respond sa kanila ng may grasya. Itong verse 14, talaga kinukumpronta tayo dahil hindi ito yung natural na reaksyon ng puso natin bilang mga tao. Nung linggo lang, nag-uusap kami nila, sila Lolo Mac, sila Lola Joy, asawa ko. Minsan, kahit si pastor na ako, minsan hindi ko maiwasan na kung saan. Pag na-persecute ka, nilamangan ka, minsan hindi mo maiwasan na kung saan ay magalit. Ang natural reaction natin mga tao, pag ininsulto tayo, nasaktan tayo, inupose tayo, yung instinct natin ipagtanggol yung ating sarili. Pero mas masakit, minsan hindi na lamang natin pinagtatanggol ang ating mga sarili. Ang gusto natin ay gumante sa ating kapwa. And yet, kinukuman tayo ni Paul ng isang bagay na napaka-radikal. Bless those who persecute you. Sa Tagalog, Charles, anong sabi doon? Pagpalain mo sila at huwag mong isumpa. Pagpalain mo yung mga taong nananakit sa iyo. At kung titignan natin, dun sa pinakapuso ng utos ng ating Panginoon, nire-reflect niya o ipinapakita niya yung karakter mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil Panginoon mismo ang nagturo sa atin na mahalin natin ang ating kaaway. Hindi lang kapwa. Sabi ng Panginoon, love your enemies, mahalin mo ang iyong kaaway. Ipanalangin mo yung mga taong nananakit sa iyo. At ngayon, yung verse na ito, tinatawag tayo mga mananampalataya na magpakita ng isang klase ng pag-ibig na ang makakagawa lang ay isang pusong binago ng ating Panginoon. At kung hindi ito kayang gawin ng isang mananampalataya, sino pa ang gagawa nito? Sa mundo natin ngayon, anong itinuturo ng mundo? Huwag kang magpapatalo. Huwag kang magpapaapi. Kapag binigyan ka ng pag binato ka ng bato, hindi na uso yung batoin mo ng tinapa, yung mundo. Kapag binato ka ng bato, batoin mo rin ng bato. Pero makikita natin dito na kung saan, tinuturuan tayo ng tatlong bagay ni Paul. Una, yung realidad na talagang may mga taong mananakit sa atin. Reality ang persecution. Yung persecution, yung pang-aapi sa atin, parte yan ng buhay ng isang Kristiyano. Alam nyo, sabi nila, maraming mga reliyon o grupo ituturo sa'yo, pag naging Kristiyano ka, magiging okay ang iyong buhay. Gaganda, giginhawa, magiging komportable. Pero sa totoo lang, kung naging Kristiyano ka, mas mahirap. Dahil hindi ka na sumasang-ayon sa agos ng mundo. Magagalit sa'yo ang mundo. Mahirap magtrabaho ng marangal, mahirap magtrabaho ng matapat, ang yumayaman, ang nagiging okay sa mundong to, yung mga taong hindi sumusunod sa ating Panginoon. At habang ginagawa mo yung tama,
habang itinuturo mo yung tama, habang sinasabi mo yung tama, maraming tao ang magagalit sa iyo. Hindi dahil galit sila sa iyo personally, pero hanggat nakikita nila yung katotohanan ng salita ng Panginoon, yung kabanalan at katapatan sa buhay mo, mas nakikita kasi nila yung totoong estado nila sa harap ng ating Panginoon. Kaya galit ang mundo sa Kristiyano. At itong persecution na ito, kung madalas sa Biblia ay talagang physical talaga ito. Sa ating kapanahunan, hindi man natin nararamdaman yung physical na pang-aapi sa atin, pero nararamdaman natin na pag-usapan tayo, siraan tayo, laitin tayo, lamangan tayo. Pero, makikita natin na kung saan itong mga bagay na ito, nakakalungkot man isipin, sometimes, hindi pa yung ibang tao gumagawa, kung hindi yung mga taong malapit sa atin. Pero, winawarn tayo ngayon ng ating Panginoon, binabalaan tayo ng Panginoon, na normal yan sa buhay ng isang mananampalataya. Bakit? Dahil yung persecution, pang-aapi sa mga Kristiyano, pagsubok yan, test yan, kung talagang tunay ang ating pananampalataya. Yung persecution, yung trial na nangyayari sa ating buhay, pinapakita niyan ang laman ng ating puso. The moment na kung saan mistreated tayo, the moment na nilalamangan tayo, the moment na sinasaktan tayo, yung reaksyon natin ang magpapakita kung talaga bang nakaugat tayo sa salita ng Panginoon o superficial lamang ang ating pananampalataya. At yung isang pananampalataya na kung saan kumikilos lang, nagfa-function lang, nakikita mo lang kapag sa mga oras na madali ang kanyang buhay, sa mga oras na walang pressure at walang persecution, hindi yan tunay na pananampalataya. Pero yung tunay na pananampalataya, matututunay niyang magtiwala sa ating Panginoon, even at times na kung saan malupit na ang mundo sa atin. At itong persecution na ito, huwag natin isipin na kapag nakaranas tayo ng persecution o ng pang-aapi ng kapwa natin o panglalamang sa atin, hindi po niyan ibig sabihin na kinalimutan tayo ng ating Panginoon. Hindi ibig sabihin niya na wala ang ating Panginoon o absent ang ating Panginoon. Pinapakita lang sa atin yan na madalas sa madalas talagang magsasuffer ka kapag namumuhay ka ng tama. Hindi ibig sabihin niyang inabandona na tayo ng ating Panginoon. Madalas sa madalas, pag naghihirap ka dahil ginagawa mo ang tama, dahil gusto mong mapasaya ang ating Panginoong Jesucristo, patunay yan na kung saan ikaw ay pagmamay-ari ng ating Panginoon. At kung yung Panginoong Jesucristo mismo nakaranas ng pang-aapi at persecution, sino tayo para hindi natin ito maranasan? So ano yung application natin dito? The moment na maranasan natin yung persecution, ini-interpret ba natin ito na failure as a Christian o isang oportunidad para mapakita natin ang karakter ng ating Panginoon? Yun po yung una nating punto, yung realidad ng persecution. Pangalawa, binigyan tayo ng napaka-radikal na utos ng ating Panginoon. Ang sabi doon, kapag pinersecute ka nila, anong gagawin mo? Bless them. Pagpalain mo sila. Gawan mo sila ng maganda. Pag sinabi natin bless them, o bigyan natin sila ng blessing, ang ibig sabihin nun, gagawin natin, magsasalita tayo, kahanapin natin kung ano pa rin yung makakabuti doon sa taong nananakit sa atin. So to bless someone, ibig sabihin, ide-desire natin yung makakabuti sa kanila. Magmula sa ating pananalita hanggang sa ating mga ginagawa, dapat nagre-reflect yung ganitong klase ng desire. At yung utos na ito, tinatawag tayo bilang mga mananampalataya, na kung saan, if hostile sa atin ang mga tao, ang ibabalik natin sa kanila ay mabuting gawa. Now, balansehin natin, kailan lang dapat lumalaban ng isang Kristiyano? Ano yung lagi ko itinuturo? Kapag ibang tao o ang iglesia o ang Panginoon ang kanilang nagrabyado.
Pero kung tayo lang mismo ang kanilang inaagrabyado, hindi na natin pa kailangan ipaglaban ng ating mga sarili. So, sinasabi dito ng Panginoon, basically, katulad ng itinuro niya sa atin, pag sinampal ka ng kapwa mo sa kanan, ibigay mo ang kaliwa. Kaliwang pisngi, hindi kalawang kamay. Kaliwang pisngi. Ibig sabihin, instead na gumanti tayo dahil sa galit natin, sinasabi ng Panginoon, mag-respond tayo ng may kabutihan at matutunan natin ipanalangin yung mga taong nananakit sa atin. Ngayon, itong blessing na ito, kung bakit natin ito kailangan gawin, dahil ito yung magre-reflect ng karakter ng ating Panginoong Jesucristo. Paano to dinemonstrate ng Panginoong Jesucristo perfectly? Charles. Diba sabi ng Panginoon, ipanalangin natin yung mga taong nananakit sa atin. Kailan niya ito ginawa? Father, forgive them for they do not know what they do. Nung ipinako siya sa, isipin nyo, ipinako na siya, binugbog siya, dinuraan siya, lahat ng pwedeng gawin, ginawa sa kanya. At habang nilalakit siya, habang nakapako, nanalangin siya, at ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Hindi at makikita natin. Ito yung response ng ating Panginoon. Yung persecution na nararamdaman natin, wala pa sa kalingkingan ng naramdaman ng ating Panginoon. Pero kinaya niyang ipanalangin yung mga taong nanakit sa Kanya. At kasama ka doon at kasama ako doon bilang mga taong pinili ng ating Panginoon. Ibig sabihin, the moment na gawan mo ng mabuti yung kapwa mo na nananakit sa'yo, ipanalangin mo sila, yung encouragement natin dito, mahirap mang gawin ito. Actually, wala naman talagang positive side kung titignan mo. Pero, ang pinaka-positive side dito, ang pinaka-blessing sa atin, na ipapakita natin yung karakter ng ating Panginoong Jesucristo. At bakit kaya na kung saan, ito yung utos ng ating Panginoon sa atin? Simply because the moment na gawa natin sila ng mabuti, o ipanalangin natin sila, o i-bless natin sila, sinisira natin yung cycle ng hostility at galit. Kapag gumanti ka, minumultiply mo lang yung conflict na nangyayari sa iyong buhay. Pero the moment that you bless other people, ini-interrupt mo yung cycle ng conflict. The moment na mag-respond ka ng may grasya sa mga taong gumagawa sa iyo ng masama, sinisira mo ang hawak ng mundo sa iyong puso. Now, ang ibig bang sabihin nito, dahil ganito ang utos ng Panginoon, ay aaprubahan na lang natin lahat ng bagay na ginagawang mali, o hindi na tayo magsasalita pag nakakita tayo ng injustice? Hindi. Pero sinasabi natin dito, hindi natin pipiliin na kung saan kontrolin ng galit ang ating puso. Okay? Pangatlo, at ito po yung huling punto natin sa gabi nito. Sabi doon, and curse not. Sa Tagalog, huwag mo silang sumpain. Alam niyo po, bilang unang punto dito sa pangatlong punto natin, yung ating mga dila, nire-reveal niya ng laman ng ating puso. And we have no excuse. Kahit si Pastor, I have no excuse. Kung ano yung lumalabas sa aking bibig at the spur of the moment, sa init ng galit o ng emosyon, yon ang laman ng ating puso. Ano mang excuse ang sabihin natin, sinabi sa Biblia, yung overflow, yung umaapaw sa puso, saan lalabas? Sa bibig. At ngayon, sinasabi sa atin ni Paul, do not curse. Huwag mo silang sumpain. Huwag kang magalit sa kanila. Yung salita natin, napakatindi ng kapangyarihan niya. Ito ang sinabi dito ni Paul. Hindi niya sinabi, huwag mo silang suntukin, huwag mo silang saktan, huwag kang gumante. Ang sabi niya, huwag mo silang sumpain. Dahil unawa ni Paul na kahit yung isang salitang lalabas sa ating bibig ay makapangyarihan. Sabi ni James, ang salita natin pwedeng makagamot o pwedeng makasakit.
pwedeng maka-encourage o pwedeng makasira. And the moment na gamitin natin ang ating mga bibig man lang para gumante sa mga taong unfair sa atin, nagmi-mistreat sa atin, hindi naman sila yung talo. Tayo yung talo dahil nahayaan natin yung bitterness na lumago sa ating mga puso. At mahirap itong utos ni Paul sa atin sa ating series. Dahil pag sinabi ng curse not, sinasabi rin dito ni Paul, matutunan natin pigilan ang ating mga dila. Bakit? Pato mahirap, it requires spiritual maturity. Re-require niya na maging mature tayo spiritually. Bakit? Dahil yung natural reaction ng isang tao sa kanyang sariling galit ay ang kanyang salita. Pero, tandaan natin, we are no longer self-control. Ano tayo? Spirit control. Sabihin, kung talagang spiritually mature na tayo at kinokontrol tayo ng banal na spirito, kasama sa control niyan ang ating mga dila. At minsan, ito, something na hinahanga ako sa asawa ko, lalo na pag nag-aaway kami. Dati hindi ko ito na-appreciate, mas nagagalit ako. Sometimes, silence sa kalagitnaan ng galit, mas may wisdom pa yun kaysa magsalita ka nang ikaw ay galit. Minsan, mas ma-okay pa na manahimik tayo, lumipas yung emosyon, lumipas yung galit, bago natin ibuka ang ating mga bibig. At nire-remind tayo ngayon ni James na ang ating mga dila, maliit man, pero matalas. Panghuli na dapat natin makita kung bakit natin hindi sila susumpain o hindi man lang tayo magsasalita ng pangit laban sa kanila. Dahil at the end of the day, hindi lang naman sila yung iniingatan natin. Iniingatan natin yung sarili nating kaluluwa. Yung bitterness, yung galit, walang ibang sinasaktan yan kung hindi ang ating mga sarili. Ngayon, kung tayo bilang mga mananampalataya, we refuse to curse our enemies. Ayaw natin silang sirain o gawan man lang ng masama. At the end of the day, hindi sila iniingatan natin kung hindi yung sarili nating puso. Ayaw natin mapuno yung puso natin ng galit, ng resentment, ng hatred. At mahirap na kung saan sabihin natin na kaya natin magpatawad kung sa paano tayo magsalita laban sa ating kapwa. Ano yung application nito? Ito, na-remind ako. Dahil simple lang yung, napaka-practical lang yung application. At alam ko nung asawa ko, sabi ko nga sa kanya kahapon, napaka-timely nung devotion para kay pastor. Pag may nang api sa atin, may nang labang sa atin, may nagkamali sa atin, ano lang yung application? Ano yung unang salitang lalabas sa iyong bibig? Sa ganung kasimpleng paraan, masusukat mo kung ano ngayon yung estado mo sa harap ng ating Panginoon. So bilang pagtatapos, bakit itinuro sa atin to sa ating serye patungkol sa pagsasanctify ng ating devotion? Ituturo sa atin to ni Paul para malaman natin kung paano natin ipupurify ang ating church. Tinuturuan tayo ni Paul na mag-endure tayo sa hostility, sa persecution, sa pamamagitan ng grasya ng ating Panginoon. At kung bakit natin kailangan ipasa yung grasya sa mga taong nagkamali sa atin. Bakit? Bakit? Pareho lang tayo sila. Pareho lang? More than that, kung ikaw mismo, alam mo na nagkamali ka laban sa Panginoon, pero binigyan ka niya ng grasya, sino tayo para magdamot ng grasya sa ating kapwa? Diba sabi nga, a Christian should be the most forgiving because he has been most forgiven. Tayo dapat yung pinakamapagpatawad dahil tayo yung pinaka-pinatawad ng ating Imagine yung isang apoy na kung saan
fuel ng galit o ng paghihigante. Yung bawat isang pangit na salitang lumalabas sa bibig natin, para ang nagtatapon ng gasolina o ng papel o ng kahoy doon sa apoy. At lalo lang yan, liliyan. Pero the moment na kontrolin natin ang ating mga sarili, the moment na palitan natin ang kabutihan, yung galit na nararamdaman natin, humihina at namamatay yung apoy ng galit. So bilang pagtatapos, recognize natin na totoo, talagang may persecution. Lalo na kung Kristiyano ka, mahihirapan ka. Pero hindi mo kinakailangan pang gumanti. Iba ang magtama sa gumanti ka sa taong nagkakamali laban sa iyo. Yung pagtatama, ang goal mo, restoration. Ang goal natin, reconciliation. Pero the moment na ang goal natin makapanakit, para sa satisfaction natin, doon na tayo nagkakamali. So, nawa, hilingin natin sa ating Panginoon na palambutin ang ating mga puso sa mga taong nagkakamali sa atin. Ipanalangin natin sila, gawa natin sila ng mabuti, at hayaan natin yung Panginoon na magbigay ng hustisya sa kanilang pagkakasala. Dahil at the end of the day, hindi naman bulag ang ating Panginoon. Ang sabi niya, vengeance is mine, saith God. Akin ang paghihigante, sabi ng Panginoon. Sige po, dyan po muna natin tatapusin. Next week, anong verse na tayo? Verse 15. Sige po, sino po ang may insight or prayer request?